Habang papalapit po ang pagbubukas ng 20th Congress July 28, ay marami po ang nangyayaring pagbabago. At dito ho, posibleng maiwang mag-isa. Ito pong si Senator Risa Hontiveros sa minorya dahil sa may mga report na posibleng sumama na sa mayorya. Ito pong sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino na naunang sana sinasabi makakasama po ni Senator Risa sa minority bloc niyan po sa Senado. So pero ngayon ayon po mismo kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ay maaaring sumama sa majority. Ito pong sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. At kapag nangyari yan ay mag-isa na lang sa minority bloc. Ito pong si Senator Risa. Pero kung minority, baka kasama na rin siya kasi meron ding binuo na na veteran bloc. Ito pong sina Senator Mig Zubiri at kasama po diyan ni Zubiri itong si Senator Soto, Senator Ping Lacson at ganyan din po si Senator Ligarda. So apat po sila. Yun ho mga kababayan. So ano nangyari at parang nabuwag ho agad yung opposition at yung Liberal Party dyan po sa Senado. Pakinggan natin mga kababayan itong report patungkol sa posibleng pagsama na ni Senator Bam at Kiko sa mayorya. Posibleng kasama sa majority bloc sina Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Yan ang binunyag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa isang radio interview. Ang dalawa ay kilalang bahagi ng oposisyon. Higit 13 senators na raw ang nagpahayag ng suporta para ma-retain si Senate President Chis Escudero. Enough para bumuo ng isang solid majority bloc sa 20th Congress ng Senado. Yan din ang unang pinahiwatig ni Senator Joel Villanueva nitong nakaraang linggo. Sakaling makapasok nga sa majority sina Aquino at Pangilinan, posibleng pamunuan nila ang committees na swak sa kanilang expertise. Base kasi sa Senate tradition, ang majority ang unang nakakakuha ng committee chairmanships. Kaya posible umanong mapunta kay Pangilinan ang Committee on Agriculture, habang una nang sinabi ni Aquino na target niya ang Committee on Education. Posible rin umanong maging bahagi ng pro-cheese bloc ang ilang Duterte allies. Pero paglilinaw ni Estrada, wala pang assurance kung totoo nga ito dahil pwedeng magbago ang isip ng sinumang senador. Sa ngayon, wala pang konkretong planong ibinabahagi ang oposisyon. Ang final composition ng Senate blocks nakatakdang mag-unfold sa araw ng SONA ni PBBM sa July 28. Para sa agenda... Okay, so yun ho mga kababayan, at mukhang talaga nagkakaroon po ng mga pagbabago dyan po sa Senado. At na kung saan ay para maiiwan sa ere. Ito pong si Senator Risa Hontiveros. At alam niyo kasi kapag sumama sa mayorya ang isang senador, hindi naman ibig sabihin na yung kanyang prinsipyo ay mawawala na, no? Kung ano man yung kanyang paninindigan sa bawat issue mga kababayan. Kasi alam niyo napakahalaga na makasama rin sa mayorya, lalo't kung ikaw ay may nais na pamunuan ng isang komite na depende sa iyong advokasya. Tulad pong si Senator Kiko Pangilinan ay talagang advokasya niya pa yung, di ba, yung agrikultura. Di ba? Kaya nga, may farm mo yan. Talagang sa kanyang kampanya, yung sapat na pagkain sa hapagkainan, yan po yung kanyang advokasya. So, maaring mapunta sa kanya itong, Senate Committee on Agriculture na bilang chairman at ang naunang yung si Cynthia Villar, yung dating senador, yan po yung may hawak dati. Tapos ito pong sa education ay talagang sa kampanya rin po, ito pong si Senator Bam Aquino, kanyang ibinabandera na, di ba, yung libreng edukasyon, etc. etc. So maaaring mapunta sa kanya yung sa yung Senate Committee on Education. Kasi kung nasa minorya ka, wala kang mapupuntahan o hindi ka pwedeng mamili kung ano ang tira-tira na komite, kasi yun po ang tradisyon yung mayorya, sila po yung pwedeng mamili. Ayun ho mga kababayan. At siyempre sa mga taga-suporta po ni Senator Kiko at Bam Aquino, hindi po sila dapat na mag-agam-agam dahil sa maring ito po ay pamamaraan para mas lalo makapaglingkod sa taong bayan, di po ba?
Pero ang matindi ho rito, kung sakasakali, paano ho yan? Kung sa minority, nung nakaraang 19th Congress, dalawa lang ho sila, no? Senator Risa Ontiveros at si Senator Coco Pimentel, ngayon siya mag-isa na lang. Ang lalabas ho nito, mga kababayan, parang magiging ano na lang siya. Magiging sabit na lang ho dito po sa magiging tatayong minority. Kasi kapag ganyan ho, mga kababayan, ang tatayo talaga na tunay na minority block o itong veteran block na binuo nina Zubiri, Soto, Lacson at Legarda. Yan po. So panglima ho siya, maring sumama siya or pwedeng isang bloke solo niya. Mga kababayan. So ganyan ho talaga ang politika dito po sa ating bansa. At kung susumahin ho natin, mga kababayan, so apat ang veteran block, tapos nag-iisa si Senator Risa, so 19 ang majority. Yung super majority ho yan dyan po sa Senado na kung saan ay susuportahan ito pong si Senator Chis Escudero. Kung 19, mga kababayan, at bagamat siyempre kapag nasa mayorya ka, kadalasan din po ay sumasama rin ho yan kung ano ang magiging desisyon ng majority. Bagamat yung iba, kung talagang parang labag sa kanilang prinsipyo, hindi man sila mag-a-abstain. Parang yan pinakano. Halimbawa, sa impeachment trial, mga kababayan, at so lumilitaw yung bilang ho natin, 19 apat yung veteran block, isa si Senator Risa, so 5 ang nasa kabila. So nasa majority ay 19. Kung sakasakali na magkakaroon din ng batuhan na may kinalaman dito po sa impeachment, ay 19. Halimbawa, itong Senator Kiko, sabi niya, hindi, labag sa akin na i-absuelto yung si VP Sara Duterte. So, pwede siya mag-abstain. Mag-abstain. Wala siyang papanigan, hindi siya boboto ng pabor o hindi pabor. So, yun ho. At maging ito pong Senator Bamakido. Pero maliwanag ho, mga kababayan, na kapag ganyan, kasi alam niyo naman yung nangyari sa 19th Congress, ay talagang ang binabanggit ka ho, di ba, na ito pong si Senator Chis Escudero ay talagang parang naiso niya na ibigay po yung kapangyarihan sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng mga pagboto. Kung sino ang mananalo na mayorya, siyempre majority wins, o kung ano ang pasya ng mayorya, yun na ho. At inaasahan ho natin na sa pagpasok po ng 20th Congress, July 28 na ho yan ay yung Lunes ng umaga ay formal na i-anunsyo na po kung sino ang bagong Senate President. At inaasahan na nga ho natin ito pong si Senator Chis Escudero, mga kababayan. Tapos kinabukasan, di ba, sa yung Lunes ng umaga, 28, ang mangyayari ho dyan, i-anunsyo kung sino Senate President. Tapos sa hapon pupunta na po sila dyan sa Batasan Complex para po sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. So, yun na ho, malinaw na ang tatayo, kung sino man ang kanilang bagong Senate President, yun po ang kasama ni PBBM sa SONA. Di po ba? Di ba? Alam nyo naman nyo siguro, no? Yung mga pangyayari sa gitna si Pangulong Marcos, sa kaliwa yung Speaker, nasa kanan yung Senate President. So, yun ho. At asaan na ho natin na talagang super majority ang sa Senado. So parang talagang parang sa iglap po, no? Biglang nagkaroon po ng pagbabago sa mga nakarang. Akala ho natin matatanggal ho ito pong si SP Chis Escudero, pero wala ho At saan nangyari? Kasi ang maganda ho rito kay Senator Chis Escudero ay hindi niya binaliwala. Yung mga binabanggit ho at syempre yung sentimento ng maraming mamayan at maraming senador na yung pagposisi dito po sa impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Ayaw nila ng parang padalos-dalos na como in-impeach niyan po sa Kamara tapos ipinasa diretso na. So ang ginawa ko ng mga senador at sila po ay naging matalino, talagang pinadaan nila sa butas ng karayom at yung tamang proseso. Hindi sigurado na talagang kailan sertipikahan na hindi sila lumabag sa saligang batas, di po ba? Iniremand, binalik ko sa Kamara at para tiyakin dahil sa
Kasi 4 na impeachment case ang iinhain po dyan po sa Kamara. So nais po ng mga senador na talagang sigurado at wala po silang na nilabag sa ating konstitusyon. At yung pangalawa na kautusan po ng impeachment court noong 19th Congress ay siyempre dapat ho ay magbigay sila ng pahayag kung sila ba ay pabor o hindi na muling ituloy ito pong impeachment trial. At siyempre bubuo rin po sila ng panibagong mga prosecutors dahil sa bago na ho tapos na po yung 19th Congress o 20th Congress. So abangan ho natin mga kababayan kung saan patutungo ito. Pero ako ho, bilang isang mamahayag, taga-Masid, wala na pong mangyayari dyan po sa impeachment na yan. Dahil sa supermajority, 19, tapos posibleng sumama ng araw, no? Sa 19, kasama na ho dyan si Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. Pero 28, sabi nga ni Senator Jinggoy, pwede pang may mangyari, mga kababayan, at maaaring biglang magbago ang isip nila. Pero ito ang nakapagtataka. Nung lumabas yan, kung talagang wala ho ni sa isip po nila ni na Senator Kiko at Senator Bam na sumapi o umanib sa majority, dapat ngayon pinabulaanan na kaagad yan Hindi po ba? Wala pa ho tayo narinig na mga pahayag mula sa dalawa. So, ibig sabihin ho niyan, aking pananaw, bakit tinetesting ho? Tinetesting muna nila kung ano magiging, sabihin natin, impresyon at pananaw, pulso ng taong bayan kung sila po ililipat sa majority. Yun ho. At kung ano ang magiging, siyempre, pulso rin ng mga dilawan o kakampink yung mga pinklawan, dito po kung sakaling sila po ay aanib sa majority. So, yun po. Maaaring tinetesting. Alam niyo naman sa politika, mga kababayan, talagang ganyan may ipapa-float mo yung ganitong issue, tapos kung sa tingin nyo mas mabigat at marami ang nagagalit, balik, atras. Ganyan lang sa politika. Okay, sa ating sa pangkalahatan, mga kababayan, yung ating diskusyon ngayong araw na ito ay Senator Risa, wala ho, naiwan ho sa ere. At kung matutuloy ho itong posibilidad na binabanggit po, nalilipat na po sa majority, ito pong si Senator Kiko at Senator Bam Aquino.